ito importante, kailangan mabuksan nyo to pag nagpa-flashing kayo ng coolant. Ayan, no? Kita nyo, ang dami pang lumabas, no? Tapos ito, syempre, may lalabas pa dyan. Ayan, no? Di ba? Yan, mga importante yan. Tapos, lalagyan na natin ng Yamaha Yamalube na coolant, syempre. Ayan, so, lagyan na natin. Oops, natapon. Tapos, lagyan din natin yung kanyang reserve. Ayan. So sa video ito, share ko sa inyo kung paano tayo mag-flashing at mag-bleed ng ating coolant sa ating radiator, no? Ayan, so unang step, tanggalin nyo lang yung tatlong bolt dito. So NMAX pala to na V1, no? Ayan, so tanggalin nyo lang yung 8mm, gagamit lang kayo ng 8mm dyan. Tapos konting linis, linisan natin kasi medyo marumi siya. Ayan, so pinas forward ko na yung paglilinis. Ayan, para mas mabilis tayo. Tapos, eto, second step dito sa may ilalim, nandito yung drain yan. Ayan, so gamit lang kayo ng screwdriver. Ayan, ayan. So gamit ko dito is yung socket type. Pero pwede naman kayong gumamit ng Phillips screwdriver. Ayan, so dito yung drain yan. May plastic siya na ano dito. Parang cup. Yan o, na nut. Yan. So yun o, madami pang lumalabas. Yan. So, ganito lang. Para lang tayong nag-change oil dito. Yan. Matagal na rin kasi itong coolant na to. So, hindi ko rin alam kung gaano na siya katagal totally. Kasi nga, second hand na tong motor. Naisipan lang namin na palitan na rin. Kasi nabuksan na rin lang. Kaya, isa-isa nating pinapalitan yung mga dapat palitan. Para bago isa is bago na lahat, no? Yan. So, piga-pigain lang natin yung kanyang hose. Yan, galing sa radiator. Tapos, syempre, hindi yan lalabas lahat kung hindi natin bubuksan itong pinaka-cap niya sa radiator, yung pinaka-ano niya. So, luwagan natin yan. Tignan nyo, mararami pang lalabas dyan, no? So, kailangan nyo rin buksan to. Buksan natin. Imagine nyo yung lata ng, ng Alaska pag sa gatas. Di ba pag isang butas lang, hindi siya lalabas agad? Or lalabas man, pero mahina. Pero pag dalawa yung butas, di ba? Mabilis lumabas. Ayun o. O, di ba? May mga lumabas pa nung binuksan natin. Ayan, bukod dun sa piniga natin yung kanyang pinaka-hose. So, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi, after natin buksan ito at i-drain dyan, pipigain nyo lang ulit. Ayan, so ganito lang. Pipigain nyo lang siya. Kasi mayroon pa yan sa loob. Okay? Ayan, piga-pigain nyo lang. Ayan. Meron pa yan. Yan. So, ganito lang. Pipiga-pigain nyo lang siya. Yan. At saka, ito, tatanggalin din pala natin to. Yung kanyang yung kanyang reserve. Nasa low, na rin yan level. Kaya, yan, mamaya, re-refill din natin yan. So, gamit lang kayo ng dyan. 10mm na, L wrench. Or, pwede ring T-wrench. Or, kahit anong available na meron kayo. So, sa akin, yan yung nandyan ngayon, kaya yan yung gagamitin ko. So, itabi natin yung kanyang bolt, at tanggalin din natin yung, dito. Ito, rubber lang pala to. Sa may, yan rubber lang din yung takip. So, tanggalin natin yung breather hose na yan. Tapos, yung kanyang, sa may parang drain, na, yung papuntang papuntang loob. Yan. So, ito. Drain din natin. Palitan na rin natin kasi huhugasan natin tong kanyang reserve. Yan, hugasan din natin yan. So, ibig sabihin, dalawa yung dinidrain natin, no? Yung sa may radiator, tapos yung sa may reservoir niya, no? Sa may reserve. So, tabi muna natin at huhugasan natin yan mamaya. So, after natin yan, no? After natin yung, huhugasan natin, lilinisin natin yon. Okay? Meron pa tayong bubuksan dito, mga bro, no? Papakita ko sa inyo. Meron pa tayong bubuksan dito. So, wait lang I-adjust ko lang yung camera natin at papakita ko sa inyo kung bakit hindi agad tayo maglalagay muna ng distilled water. Ayan. So, dito, sa may bandang ilalim, ito importante to.
mapapansin nyo, sa may tabi ng tambucho, meron kayong makikitang 8mm na, bolt dyan, no? So, luluwagan nyo yan. Alam nyo kung bakit? Ayan. Kita nyo sa may tabi siya ng tambucho. Ayan, o. O, diba? May mga lumabas pa. Ayan. So, importante rin yan, no? Drain din yan. Yun, o. Kita nyo, ang dami pa. Ayan. Para mas ma-flashing nyo siya ng maayos, para mas ma-flashing nyo siya ng maayos, kailangan nyo rin magbukas dito. Para talagang, talagang labas lahat, no? Yun. So, yung iba kasi parang hindi siguro nila masyadong napapansin yung dito, drain din po yan, no? So, ngayon, dahil alam nyo na, yung bubuksan nyo sa susunod, no? So, pagkatapos ating i-drain dyan, isara natin. Pero, slight lang na sara, no? Huwag nyo na munang masyadong higpitan. Hand tight lang muna. Kasi, pa-flashing pa natin yan eh. So, soli natin yung takip nung unang din-drain natin. Yung plastic na, cup. Yung tumilawak na yung manok. Ayan, so, pagkatapos yung isa oli yung 8mm, tsaka yung sa may Phillips screw type sa may radiator, ito na yung time na maglalagay na tayo ng distilled na water. Ayan. So, tubig muna kasi ito yung gagamitin nating pang flashing. Ayan, so lagyan nyo lang, no? Punuin nyo lang to. Punuin nyo lang siya. Ayan. Punuin nyo lang. Tayo natin. Ayan, kita nyo. Wait lang, ilapit ko ng konti para mas makita nyo. So, ayan, Ayan. So, pasensya na kayo sa mga manok dahil umaga na kasi. Ayan, so i-refill nyo lang hanggang sa mapuno siya. Ayun. Ayan, napuno na siya. Oops. Sige pa, lagyan pa natin. So, eksakto yung isang bote, no? Eksakto siya. Ayan. So, kita nyo, puno na siya. Ayan. After nyan, papaanda rin natin yung motor. Para mag-circulate yung tubig na nilagay natin. Mag-circulate siya dun sa, pupunta siya ng water pump, iikot siya sa buong engine. No? Ayan. Para mas, lahat ng mga nakakapit pa or mga konting mga tira-tira dun na coolant is ma-flash out. Ayan. Sumama dito sa tubig, tapos i-drain ulit natin siya mamaya. Kung ano yung process na ginawa natin, yun din yung process na gagawin natin ulit. Para lang masigurado na malinis na, malinis na yung loob. Okay? So, ayan. So, nag-start tayo ng 4:55. So, dapat alas 5, papatay na natin yung makina. Tapos, i-drain natin siya ulit, no? So, same process lang. Kung paano natin ginawa nung nag-drain tayo nung una sa lumang coolant, ganun lang din siya. Okay? Ayan. So, antayin natin hanggang ayan. So, bomba-bombahin nyo lang ng konting-konti lang, no? Para mas mabilis lang mag-circulate. Ayan. Kita. Ayan. So, alas 5 na. So, 5 minutes na ang nakalipas. Okay? Ayan. So, ganun lang din yung gagawin natin. So, palamigin nyo lang muna ng konti, no? Palamigin nyo muna ng konti kasi mainit pa yan. Baka mapaso kayo. Ayan. So, palamigin nyo lang. So, sa tansya ko, medyo okay na rin siguro. Tolerable na yung init nito. Kaya, pwede ko na siyang i-drain. So, ayan. So, pinalamig ko muna ng konti. So, ayan. Drain ulit natin. Ayun. Kita nyo yung tubig. Medyo green-green pa, no? Ibig sabihin, meron pa talagang konti. Ayan. So, na-flash out natin siya. Ayan. Ramdam ko, medyo mainit pa nga ng konti yung, tubig na din-drain natin. So, ganoon lang ulit. Balik ulit tayo dun sa ilalim, tsaka luwagan natin siya. Ayan, so, sumilong na ako. Total, nakahantay lang naman yun, kaya okay lang. So, ayan, may mga tumulo pa. Kaya, ayan. Tapos, dito, ito pa. Hindi pa natatapos. Alam nyo to, sa may kabilang side, sa left side, luluwagan nyo yan. Sa may water pump. Ayun, kita nyo, may mga lumabas pa. Ayan. So, importante to. No? Kailangan yung kailangan yung i-bleed. Kasi ito yung pinaka-bleedan niya, no? Yung may arrow na yan, yung may washer. So, pupunta lang kayo left side, no? Dito sa kaliwa. Ayan. Sundan nyo lang tong hose na to. So, yan. So, sa water pump yan. Luwagan nyo lang yung 8mm na bolt na yun. Tapos, ibalik nyo sa
pagkasara. Kasi para lang mas ma-flush out lahat. Tas ito soli ulit natin ito yung pinaka 8mm na nut sa ilalim ng sa may tapat ng tambucho. Ayan. So higpitan nyo na yon, no? Hinigpitan ko na siya, tas soli natin ulit to. Ito yung pinaka plastic na drain ng radiator. Yan, soli din natin yan. Oh, yan. Pasensya na kayo sa mga manok dahil talagang maingay sila. Ayan, so all goods na tayo. So naibalik na natin yung mga dapat ibalik. Ayan, panahon na para lagyan natin siya ng Yamaha Yamalube na coolant, no? So premix and na to. Ready to hindi na to yung tinitimplahan, no? Ayan. So talagang na siya, nakamix na siya. So ilalagay mo na lang. No? Ayan. So yun. Ito na. Ayan, buksan na natin. So bagong-bago pa siya. Wait lang, kuha ko ng pambutas para mailagay natin ng maisalin natin ng maayos. Yan. So ayan, butasan ko na siya. So isalin na natin, no? Oops, sa tapon pa. Yan. So punuin niyo lang 'to. Ayan, punuin niyo lang siya. Yan, salin niyo lang. So kanina kung kulay green, ngayon medyo bluish yung natin, no? Coolant. Pero okay lang yan kasi kulay lang naman siya. Ayan, punuin nyo lang, no? Punuin nyo lang. Sige lang, lagyan lang natin. Tapos antayin nyo lang siyang pumasok. Kasi nilalabas niyan yung yung bumubula-bula na yan. Yan yung hangin, no? Nilalabas niya yung hangin sa loob para pumasok lahat ng coolant. Okay? Ayan, so gamit ang 8mm, luluwagan ulit natin yung bleedan niya doon. Pansinin niyo yung coolant na to, yung sa may radiator, yun. So luluwagan ko ng konti yon. Ito parang ganito, luluwagan ko siya, tapos tignan niyo yung coolant. Oh, di ba? Bumaba. Kita nyo? So yun, no, na-bleed na natin, tapos isara nyo agad, no? Isara nyo agad, ganyan. Tapos magdadagdag ulit tayo ng coolant. Yan, para makasigurado tayo na talagang pumasok siya at mag-penetrate sa ilalim. Yan, mag-penetrate sa loob. O yan, so refill ulit natin. Punuin nyo lang. Okay? So ayan, press ulit natin yung hose. Tingnan natin kung bababa pa siya. So hindi na siya bumaba. Ayan, so isusunod naman natin yung kanyang sa may reserve bago natin takpan. So lagyan muna natin tong reserve. Ayan, ito. Lagyan muna natin yan. So, tanggalin ko muna. Nalinis ko na rin to. Ayan. So, ito, wait lang. Pakita ko sa inyo. Ito, lagyan natin siya. So, meron pala tong level, no? Na pwede mong tignan. So, meron diyang naka L at saka F. Yung low tsaka full. So, maglalagay lang tayo ng malapit sa full. Huwag natin isagad sa pinaka full talaga. Or lagpas sa full. Doon lang tayo sa may kung pwede kahit in between. Pero ako medyo nagdagdag lang talaga ng bahagya para malapit lang sa full. So okay lang yun, no? Reserve lang naman siya. Yan. So soli natin. Lagay natin yung 10mm na bolt. Ayan. Tapos higpitan na natin. Gamit ang L-wrench na 10mm din, syempre. Yan. So, lagay nyo lang. Higpit. Yan. So, ganito lang kadali mag flashing at mag-bleed ng coolant kung gusto nyo magpalit, no? So, ito yung level niya pala, no? Kita nyo, may L tsaka F. Ayan. So, hindi siya talagang sa F, no? Malapit lang, pero hindi siya yung talagang puno. So, yan lang. So, yan. Ito na yung mga na-drain natin kanina. Yan. So, kita nyo. Yan. So, after nito, anuhin natin, no? Lagay na natin yung kanyang pinakatakip para masubukan na natin at mag-circulate na yung bagong coolant na nilagay natin. So, ito yung takip niya. Lagay na natin. So, kita nyo, diba, punong-puno yan. Okay lang yan. Ito. Solid na natin. So, nilinis ko rin yung takip, no?
So, normally, meron talagang aapaw na konti dyan kasi nga pinuno natin, no? Meron talaga yan. Okay lang yan. Punasan nyo na lang mamaya. Ay, ako pala magpupunas. So, ayan. So, higpitan ulit natin. Tamang-tamang higpit lang. Ayan. Yun. So, bago na yung coolant nito. So, sa last na video natin, nagpalit tayo ng fuel filter. So, ngayon, second video is sa may coolant naman. Ayan, para maunti-unti natin to. Kasi ito nga yung inaayos natin yung kanyang mga wiring dahil pinagpuputol ng mga mababait na daga. So, sa sa susunod na video natin siguro, or di ko pa alam, tingnan natin. Baka i-upload ko na yung sa may wiring setup nito. Papakita ko sa inyo yung mga ginawa natin. Share ko din sa inyo kung ano na yung mga kinalabasan niya, no? So, sa ngayon, ito muna yung mga ginagawa natin, mga basic na maintenance para naman may pagbabago sa NMAX na to. So, ayan, binalik na natin yung radiator cover niya. Ayan, so titesting ulit natin, no? Papaandarin lang natin. So, painitin natin siya. Ayan, so goods na. Ayan. So, ayan. Andarin nyo lang tapos para mas mag-circulate yung coolant na nilagay natin. So, syempre, wag natin kalimutang linisan. Punasan natin pagkatapos para naman hindi siya maruming tignan. Diba? Okay? So, ganun lang. At least marunong na kayo, no? Alam niyo nang magpalit ng coolant. So, ganun lang naman siya kasimple. Mahalaga, i-flashing nyo siya, gumamit kayo ng distilled na tubig. Ayan, pwede na yung absolute, no? So, yun kasi absolute yung gamit ko dun, pero yung bote na pinaglagyan is Wilkins yata kasi blue yung effect. Ngayon, meron akong malaking absolute na tinatransfer ko lang dun sa maliit kasi alam ko, kasya na yung isang doon, kasya na yung maliit na bote na yun, kasya na yung buong laman niya dun sa radiator. Kaya hindi ko na kinuha yung mismong malaki at tinransfer ko na lang yung laman. Kasi importante, distilled, no? Yun yung natin, ilagay na pang flashing. At huwag niyong kalimutang mag-bleed para naman, syempre, di ba, mas ma-flash out lahat ng mga laman niya. So, hanggang dito na lamang mga bro, no? Maraming salamat sa inyong panonood. At nawa ay nakapulutan nyo ng aral itong ating video. So, thank you very much and God bless. Ride safe always sa inyo.